Yan, so good day mga kabakal, no? So, eto na naman po tayo sa Ninong Art Game Farm. So, bili kan last ng BBC Game Farm, lakas ng kampiyon. Alright. Yan, kapatid. Yan, so Ninong Art Game Farm ng LDI and ng... Sige na nga, BMEG, pero hindi pa sigurado yun. Yan, so ng Ninong Art Game Farm. Yan, ako naman po si Demil Canlas ng Kanokma TV Game Farm at syempre ng Battlecat Livestock Products. Yun, so kakatapos lang ng ulan, no? Pero masarap ang kwentuhan natin, no? Oo, yan, malamig-lamig. Malamig-lamig. Pwede tayo magkape. Yan. Yan. So, Sana may magtimpla. baka naman, kapakapi naman kami dyan. Ang sarap mag-podcast ng may kape, oh. Oo. Yan, so syempre wala nang intro-intro, no? Excited na ako dun sa, sa itatanong ko Ikaw sa naman inyo. yung host pala ngayon. Yan, ito na. Papahirapan ko sila kasi nahirapan ako sa mga tanong nila, eh. No? So, ano ba ang difference noon at ngayon? Sa pagmamanok, Ko. Yan, sinino Ako art mismo. mo? Oo. Hindi in general ng ibang tao ako. Oo, ikaw. Okay, sige. Sarili mong ikaw. Sarili Oo. mong experience noon Okay. at ngayon. Nung nag-start akong magmanok, una, wala kasi talaga akong space. Diba? Kasi nga, katulad nung kinwento ko dun sa humble beginnings ng Ninong Art Game Farm, dun lang ako sa loob ng bakuran ko talaga nag-start eh. Tapos, bibreed ako. Pag nag-breed ako, kinokolekta ko yung itlog, lagay sa ref. Papa-incubate ko. Pagka alam ko nang malapit na mapisa, binibenta ko day old. Diba? So, dun lang ako nag-start. Wala akong space. Unlike ngayon, meron na tayong space. Meron na tayong talian na masasabi. May sarili na tayong farm. Hindi nga lang sobrang laking farm. Pero, at the same time, marami na tayong pwede itali. Early bird, local, national. Kaya natin pagsamasamahin dito. Meron na rin akong range area. Diba? Tapos, marami na tayong kaibigan ngayon. Oo, nung nag-start kasi ako sa pagmamanok, ang mga kaibigan ko, puro nagkakalapati. Diba? Na-mention ko, medyo matagal tayo sa pagkakalapati. 1 dekada ako sa kalapati. Nagbe-breed ako ng kalapati. Hindi nga ako nakakapagkarera dahil nagbe-build ako ng career nung time na yon as IT. So, yun. Ang nangyari dyan, dahil nung nag-start ako, wala akong kaibigan maliban kay Michael Cabug. No? So, medyo malungkot yung pagmamanok kasi wala ka naman talagang kausap, kakwentuhan. Syempre dito sa mundo ng ng pagmamanok, kailangan meron kang nakakausap, meron kang kasi yun yung saya eh. Kailangan meron kang mga kaibigan na same kayo ng hilig, di ba? O katulad yan, kayo, lagi tayong magkakausap, magkakapatid tayo, lagi tayong magkakasama, lagi pa rin tayong magkakausap sa group chat. So, para masaya-saya. Yun yung wala dati. Nung nag-start ako, wala talaga. Di ba? Tapos, nagkaroon tayo ng mga... dati wala naman akong mentor sa pagmamanok. Naging mentor ko, Sir B-Boy. Diba? Naging mentor ko, Michael Cabug. Mga mabibigat ka agad, no? Hindi, si Michael Cabug muna. Sikat na siya nun, pero... Iba na si paring Michael ngayon eh. Mas mabigat na ngayon. Mas mabigat, lagi sold out eh. Ayan. Tsaka laging maganda yung score sa MBC. Consistent. Consistent. Yun. Tapos, Sir B-Boy, yun, blessed tayo, naging mentor din natin Sir B-Boy. Pag meron akong hindi alam until now, mini-message ko Sir B-Boy. Sir B-Boy, baka alam niyo po ito, ganyan. Baka masagot niyo po yung yung katanungan ko. Sinasagot ako ni Sir B-Boy. Oo. Oo. Until sa conditioning nag-share si Sir B-Boy sa akin ng information na wala naman dati. Yun yung mga wala ako, 'di ba? So, malaking bagay. Medyo boring pala yung no? Yung Oo. simula mo. Nung nag-start talaga, start from the scratch. Zero. Zero talaga. Wala kang magagandang manok, 'di ba? Wala kang property, Wala kang pamilyang sabongero. wala kang pamilya sa bungero. Wala minana mo, 'di ba? Wala nagsabi, eto property, eto farm, gamitin mo. Eto may mga manok ako, gamitin mo. Materyales, eto mga panimula mo. Eto pera. 'Di ba? Lahat 'yan hard earned. So lahat 'yan nung nag-start tayo, inunti-unti talaga natin 'yan. So yun yung mga bagay na nagkaroon ako ngayon na kahit papaano yun, may mga kaibigan tayo na nakakakilala na din sa atin na, ay, ikaw pala si Ninong Art. Oy, Ninong Art. Yan. May mga nakakabatian ka na. Which is masarap sa feeling yun, Kahit saan ka pumunta, meron kang mga nagiging bagong kaibigan. Oo, may mga bumabati. So, yun. Tapos, dati, hindi naman ako naglalaban. Sabi ko nga, day old chicks seller, di ba? Dati, pasabay tayo, di ba? Nagpapasabay tayong tatlo.
sinasabi, hindi naman naglalaban yung mga Canlas Brothers na yun eh. Di ba? Pero ngayon, nakakapaglaban na tayo. Di ba? So yun yung nadagdag. Dati, di tayo nakapag-champion. Pero ngayon, nakapagpa-champion na tayo ilang beses na. Tsaka yung mga nagsasabi na hindi daw tayo naglalaban, tayo naglalaban na kasi tayo, di ba? Kung paramihan lang ngayon ang laban, di sila aabot. Napakadami. Hindi, sobrang dami na kasi talaga. Oo. Yun. So, thankful kami dun sa mga situation na nangyari sa amin. Tsaka sa team ng Canlas Brothers. Oo. Tsaka yung mga kaibigan natin na nabigyan tayo ng opportunity dito sa Bakal sa Bakal. So, yun. Yun yung mga bagay na tingin kong nagkaroon ako ngayon. Tapos dati wala pala akong vet, no? Dati wala namang gumagabay sa akin na vet. Pag may tanong ako, wala namang sasagot sa akin. Google eh. Oo. Tingin ka sa YouTube, tingin ka sa Facebook, di ba? Tanong ka sa mga kaibigan. Pero ngayon, kahit pa paano, Doc John Coson ng LDI, ng Okay Doc. Yun. Doc, baka alam mo to, di ba? Doc, kasi ganito yung experience sa CCU o sa mga pinapalaki. Baka ano kaya pwedeng gawin dito, di ba? So, tapos nadagdagan pala ako ng mentor, Boss Dave. Ayan, so mabait yan si Boss Dave Lau, no? So, nakaraan magkausap kami regarding sa Marex. So, kung ano yung sinabi ni Doc John Coson, same nang sinabi ni Boss Dave. So, dapat kasi yung mga magme-mentor sa atin, talagang yung mga tao na willing talaga i-guide tayo para mas mapaganda yung journey natin dito sa pagmamanok. Kasi lahat yan, pinagdaanan na nila eh. Diba? So, yun yung mga wala ako dati na meron na ako ngayon. Kaibigan, pamilya na nagmamanok, meron na. Diba? Pera. Wala pa nga eh. Kaya hindi ko binanggit yung pera. Kasi until na, wala pa rin tayo. Oo nga. Oo. So, yun, yung farm, inunti-unti lang natin, mga inaanak. Pag merong konti, yan, project tayo konti, di ba? O, pagka kailangan na talaga at wala pa, parang sinasabi nga, kung maiksi yung kumot at nilalamig ka, matuto ka mamaluktot. Yun. Diba? Doon ka muna, ano ka muna, hindi Adjust ka ka. makakabili ng malaking kumot kasi nga wala ka pang pera, di ba? So, ikaw muna mag-adjust, di ba? So, yun. Tapos meron na tayong maayos na team, syempre. Yun. Sa Ninong Art Game Farm, yan. So, meron tayong 4 na kasama. No. Yung mga may malasakit, mga pagkatiwalaan. Yung Team SS, no? Taka walang bisyo. Ayan. So, yun yung mga natin. Meron na tayo Hindi ba dito. yung 10 times? Hindi. 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 Hindi ba? Ayan. So, yun. Okay naman. Happy tayo. At tuloy-tuloy yung journey natin. Mas marami pa tayong may experience dito sa mundo ng pagmamanok. Ayan. So, ako, tapos na. Ikaw naman. Palakpakan muna na si Nino. Yeah. Maganda yung success eh. Maganda yung success. Diba? Unti-unti lang. Ako naman, kasi dati talaga, si Billy kasi bata pa. So, nagmamanok na ako. Si Billy, inuutusan ko pa to eh, pupunta sa bahay ko para ibitaw yung mga manok. Kasi nasa abroad ako eh. Billy, punta ka naman sa bahay oh. Bitaw mo yung manok, tapos may taga-video pa. Oo. Billy video, ganyan. Pagka hindi ko gusto yung pwesto ng bitaw ulit nila, ganyan. Tapos kasi naranasan ko na malugi sa pag-aalaga ng manok, nag-quit ako. Dahil siyempre wala namang gumagabay sa akin. Kumbaga nagmanok ako na sarili ko lang. Tapos although nagbe-breed ako pero hindi ko naman alam kung ano yung direksyon ng ng pagmamanok ko. Kung ano ba dapat gawin ko, kung magbe-breed ba ako para maglaban or magbe-breed para magbenta. Tapos, siyempre wala naman nag-guide sa akin, wala naman ako mentor. So, medyo nalugi ako sa pagmamanok. Sabi ko, kung sakaling babalik man ako sa pagmamanok, kailangan handang-handa na ako talaga. Kaya ginawa ko, nag-abroad naman ako noon. Nag-focus na lang ako sa trabaho ko. Tapos, ito nga mga kapatid ko, nakita ko na nag-aalaga na ng mga manok panabong. Sabi ko, balik kaya ulit ako sa pagmamanok. Ayan, hanggang sa may mga naging kaibigan na rin tayo. Ayan, sila Billy, yan sila Ninong Art. Marunong na rin sa pag-aalaga ng manok. Tapos lumalawak na yung kasi nagkaroon na rin ako ng social media. So dati wala naman ako social media, ngayon meron na ako social media. Tapos syempre hindi mawawala diyan yung may mga nakakausap tayo na mga farm owner
na nag-share sila ng mga idea sa atin. Hindi ko na lang sasabihin. Yung iba, suplado. Yung iba, okay. So, syempre, ikikip natin lahat ng mga positive advice. Ayun. So, dati wala tayong maayos na manukan. So, ngayon, meron na rin tayong kahit papano. Dati, yung binanggit mo kanina, Alin? dati may nauutusan ka si Billy. Ngayon wala na si Billy eh. Dati kasi may nautusan ako eh. Ngayon, hindi ko na mautusan si Billy. Hindi na, no? Matigas na buto eh, no? Matigas na ba na ito eh. Mamaya, Google Pay ko ito eh. Hindi, busy na rin kasi, di ba? Oo, busy Kaya na. eh. Ayan, at syempre, pasensya na sa mga kaibigan namin na hindi namin masyadong napapansin na nanghihingi ng manok. Pasensya na kayo pagka may sobra naman, hanggat maaari, i-share din namin sa inyo. Pero sa ngayon kasi, iniiwasan din namin magbigay ng reject. Kumbaga, kung magbibigay man kami sa inyo, yung maayos na at saka siguradong sobra na natin. Di ba? Kaya, yun. Kasi tong na to, tong pinasok natin to, negosyo talaga. Tama. Oo, kasi kung lahat bibigyan mo ng manok, syempre ang dami nating kaibigan. Oo. Friend natin sa Facebook, kulang-kulang 5,000. Oo. Kung bibigyan mo lahat yan, mauubos talaga yung manok. Oo. Diba? So, para sa akin, wag sanang magtampo yung mga kaibigan. Totoo. Yung mga solid supporter naman, andyan talaga, na-appreciate natin yan. Yun talaga, binibigyan natin yun, binibless natin yan sila. Tsaka Hindi pa natin kaya magbigay ng manok kasi ang kaya lang madami. ng madami. Ang kaya lang natin ibigay ngayon Dempsey roll eh. Hindi. At saka siyempre, minsan may mga nagko-comment sasabihin, Idol, suplado ka naman, hindi mo pinapansin yung comment ko, ganyan. Siyempre minsan may mga natatabunan eh. Hindi na natin napapansin. Ano ba kasing comment? Baka naman. Hindi, So- idol, God bless, baka naman. Yung mga ganon. So noon walang nangingi, ngayon meron na, no? Oo, kumbaga, doon mo nakikita yung mga totoo sa hindi. Na nandyan lang kapag ka meron at wala sila kapag ka wala ka. Ayan. At syempre, nagpapasalamat ako dati walang bakal sa bakal. Ngayon meron na. Yun. Bakal sa bakal. At syempre yung tinatawag na Canlas Brothers Branding, no? branding. So, isa po kayo sa mga inspirasyon namin para unti-unti po naming papagandahin ang bakal sa bakal. Yan. Idol kasi natin yung Escolin Brothers. Yan. Diba? So, doon talaga nag-start yan yung Canlas Brothers na yan. Tatlo na tayo magkakapatid. Sabi ko nga noon, yung Escolin Brothers, sila, dalawa lang sila. Nung nag-start. So, Escolin Brothers sila, tatlo tayo. Gawin na rin natin Canlas Brothers. Hindi, tsaka, ang kinaganda sa atin, nagtayo tayo ng bakal sa bakal na grupo. Kung magkaroon man tayo ng hindi pagkakaunawaan, wala Mabilis namang ma-resolve. madali nating mariresolve yan kasi isang dugo yung nananalaytay sa atin. Iisa apelido, iisa ang magulang. Then, tsaka walang personalan. Tsaka isa yung layunin natin sa grupo, di ba? Oo. Mapaganda lang. Kumbaga wala naman tayong Kaya hidden masasabi agenda. ko sa Canlas Brothers na grupo natin, sobrang tatag to kasi tawag dito, iba ang dikolor sa puti, Yan. di ba? Yan ang totoo. Tubig tsaka sa dugo. Tubig at langis. Tubig at langis. Tubig at langis ba? Hindi, tubig tsaka dugo. Mananaig pa rin ng Dugo. kulay ng dugo eh. di ba? Ayan. Dugo sa dugo. Oo, kaya sobrang solid talaga. Alam kong tatagal talaga to. So, ano Siyempre, yung- walang lamangan. Yung dati may Canlas Brothers na until now meron pa rin. Yun. So ako na. Ikaw na. Ito yung parang pinaka hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Okay. Noon at ngayon. Kasi noon, nung nagsisimula tayo, kumbaga, ang hirap kang pagkatiwalaan, di ba? Kasi, syempre, starting ka eh. Kumbaga, sino ba to? Di ba? So, ang nangyayari tayo, nagbablog-vlog tayo, more on passion, di ba? More on passion lang. Vlog. May chat-chat tayo ngayon. Eto na. Pag chinat mo, hindi ka papansinin. Sabihin na natin busy. Pero minsan kasi, nagre-reply. Pero sasabihin nila, sasabihin natin, boss, baka pwedeng magpa-vlog dyan sa farm mo. Tas ang ending, sasabihin sa'yo, hindi kami nagpapablog eh. Tas eto na, nung medyo umangat ka na sa Social media. kakausapin ka, uy, ba't di ka na nagpupunta sa farm ko? Oh, talaga ba? Di ba? Meron May pa. mga- Yung hindi ko Ito- makakalimutan. sige. Yung hindi ko makakalimutan. Sabi ko,
Sir, pwede ho kaya kaming pumasyal uli sa farm. Kasi nakarating na tayo sa farm niya eh, di ba? Oo. So, sir, baka pwede kayong pumasyal uli sa farm. Baka pwede ka namin ma-interview, mapakita namin yung mga manok mo. Ang sagot niya sa akin syempre kikita ka dyan sa social media. Paano naman ako? Oo. Ganon yung mindset ng Sabi ko, sir, with all due respect, hindi po kami kumikita dito. Talagang gusto lang ho namin matuto pa. Kasi nung time na hindi naman tayo talagang magaling sa At pagmamanok. saka hindi naman tayo monetize sa YouTube eh. Tama lang. Tsaka yun yung mga time na nagsisimula ka na parang, di ba, ang hirap Actually, kapain. Ninong, first video mo yun, no? Oh, Di ba? first video Na-delete, yun. no? Na-delete. First video yun. First oo. video nga. So, pero believe ako dun sa mga sinabi ni Billy na yung tinanggap tayo ng buong buo. No? Yun. Katulad ni paring Doc Marvin Rocafort. Yan, shoutout muna natin, no? Yan. Paring Doc Marvin Rocafort. Yan. Shoutout po sa inyo. Parang Edlum. Paring Edlum Game Edwin Farm. Lumbres ng Edlum Game Farm. Yan. Glider Game Farm. Ayan. Maring Teresa Baculpo ng Glider Game Farm. Siyempre, Firebird Game Farm. Firebird Yan. Game Farm. Sir Palakpakan B-Boy natin yan sila, Enriquez. Sir B-Boy. Ma'am Looney and Firebird Angels. Yan, maraming salamat sa pagtanggap sa Canlas Brothers. Yan, ever since, no? Simula Oo. nung noon, kasama na natin sila hanggang ngayon. Hindi, kasi actually, Ninong, Sama pa dati, lang. di ba, naalala mo yung may pinuntahan tayong farm. Hindi naman ako bibili sa kanya. Tapos, ako yung nagbibideo. Tinanong mo siya kung paano yung ginagawa niya sa sistema niya doon sa mga inahin. Di ba, ang sinagot niya sa'yo, kapag sinabi ko sa'yo kung paano ko ginagawa yung ganitong proseso or sistema, mas magiging kasing yaman mo ko. Di ba? Pero- So, hindi ko sasagutin yung tanong mo. Pero hindi naman ibig sabihin no, na tatapatan mo siya, di ba? Kumbaga, Oo. ikaw yung tao na willing to learn lang talagang gustong-gusto mo matuto dahil Kasi syempre nagsisimula ka eh. Curious ka sa mga bagay-bagay. Kasi syempre, hindi naman tayo veterano sa pagmamanok. Nagtanong si Ninong noon. Sabi sa kanya, kung sasagutin kita, edi mas magiging kasing yaman mo ko. Sabi niya, so hindi ko sasagutin. Oh, so ibig sabihin parang more on money talks, no? Parang Anyway, balik tayo sa'yo. Yung Yan. question. So, yun nga mga kabakal, yun po yung na-experience namin noon at ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin no, na may sama kami ng loob sa mga nakakausap namin. Yun lang po yung shinare namin, no. Then Pero- meron pa, ako good- dadagdagan ko yun. Hindi, dun pumapasok ngayon yung time na sinasabi ko na dun mo makikita kung sino yung nakakakilala sa'yo sa panahong wala ka at sa panahong meron ka. Oo. Hindi kasi lahat open sa mga nagsisimula eh, no. O, kunyari, ikaw pupunta. Ay, sino ba yan? Hindi ko naman kilala yan. Ngayon, medyo Para nagkaroon kasi ng power ang social media eh, di ba? Na hindi naman expected ng lahat na mas malakas pa pala ang social media Doon compare sa papunta. traditional, di ba? Kaya ako talaga, rule number 1 ko, wala ka mang subscriber o follower. Kung gusto mong pumasal sa akin, willing naman ako, papakainin pa kita. Di ba? Pasyal naman kami sa'yo. Pasyal Pakainin lang. mo kami. O kasi baka hindi mo alam, malay mo, yung tao na tatanggihan mo, yung pa pala yung makakatulong sa'yo. Oh, tsaka yun yung may no. Yun yung may potential na balang araw mas makilala pa, di ba? O kasi dapat nga maging thankful ka dahil may isang tao na gustong pumunta sa'yo, gustong pumasyal, para i-vlog ka. Oo. So ibig sabihin, interesado rin siya sa'yo. Tama. Nung time na nag-start tayo, dadagdagan ko yung sinabi mo kanina. Sobrang hirap nun. Noon wala talaga nagtitiwala. Ngayon kahit pa paano meron na. Sinabi ko sa iyo noon pasukin kaya natin yung yung pasabay. Oh, yan. Sabi ko sa kanya kay Billy, no? Struggle. Kasi lagi naman tayo nasa Firebird, di ba? Pasukin na natin yung pasabay. Sagot ni Billy, di baka wala namang sa atin, wala namang Pagtiwala. tiwala. Sabi ko, makakuha lang tayo ng isang customer. Magtutuloy-tuloy yan, di ba? So, unang customer natin from Italy yata. Si Boss Noel Talavera. O yan, so... Boss Noel Talavera. Kilala ko yung mga from scratch yun. So yun, nagpabili ng bulik, nagpabili ng... Nakalimutan ko na iba, White Kelso yata. Basta madami, nakalimutan no? ko, oo. So nung pinost namin, ang dami na. Trending Sunod na. Putok no? Oo, ang dami na mga... Kasi pwede magpasabay, ganyan. Dito po kami sa ganito, dito kami sa ganyan. Oo. So yun,
noon walang nagtitiwala. Ngayon kahit pa paano meron na, no? Sa ngayon hindi na tayo nagpapasabay halos kasi Busy. meron na tayo sariling production eh, diba? So ngayon tiwala na ngayon na bumibili ng mga manok natin. Hindi, tsaka kaya naman wala nang pasabay kasi nung time ng pandemic, maraming hindi nakakabiyahe, no? So, kami yung bumabiyahe ni Ninong Art tsaka ni Kanokma para piliin yung mga magagandang manok doon sa Firebird and then padala sa Cebu, sa mga malalayong lugar, no? Pero ngayon kasi accessible na. Pwede na silang pumunta anytime, di ba? Tsaka meron na kasi mga expo ngayon. Meron ng mga expo. Yan. So, iba't ibang lugar, Cagayan de Oro, Cebu, Bicol, Albay pala, tsaka iba-ibang lugar, may mga expo na nakaka-access na yung mga tao. Kasi sila mismo yung nakakapili, di ba? So, yun. Ano pa, yung meron Struggle. dati meron ngayon. Yung dati, sabi nga ni Ninong Art tsaka ni Kanokma, in zero kami, no? Kagaya nga yung yung pasabay days. Nung pasabay days, wala naman talaga tayong manok, di ba? Kumaga wala, as in wala talaga. Wala kaming idea. Lahat na natutunan namin from Firebird talaga at yung ibang mga kaibigan natin dito sa industriya, no? And then ngayon, Sige, tapos mo. ngayon meron na tayong farm and then ayun nakakapag-produce na rin tayo. So, kumbaga new normal na 'yun, no? Oo. Thank you Lord dahil maraming blessings na hindi namin in-expect. Kagaya nung bakal sa bakal, kumbaga blessing in disguise eh. Hindi naman talaga planado lahat ng mga nangyayari. So ngayon bakal sa bakal 6 na tayo, no. Sobrang daming blessings at sobrang daming sumusuporta compare noon. Ayun, naalala ko rin pala, speaking of pasabay days, nagpapasalamat pa rin ako hanggang ngayon, syempre kay Sir Rod ng San Diego, California, na taga Bataan niya, Samal, Bataan. Talagang mula noon, talagang nagpapasabay sa akin sa Firebird yan. Never yan nagsabi na pangit yung napili ko kasi syempre, kung ano yung kilatis ko, gusto niya. Yan, Sir Rod. At syempre, sa lahat ng mga nagpapasabay dati, at nag-i-inquire pa rin yun at hindi po minsan makiter kasi syempre sobrang busy po talaga. Pasensya na po kayo, pero marami naman din po tumatanggap ng pasabay sa Tapos abang-abang na lang din po kayo sa mga expo. At actually, ang expo umiikot na no? Umiikot na. So abang-abang na lang po kayo kung sakaling merong expo at yun. Kung sakaling nandun din po kami sa expo na yun, pwede po tayo kumuha ng pasabay. Yan. Diba? Kagaya nung ginawa ko ng mga nakaraan. Kasi nandun ako Yan, may gusto magpasabay kay AEJ. Katabi lang naman namin yung booth kay AEJ. So bago magsimula ang araw ng expo, may usapan na kami ng magpapasabay kung anong manok ang gusto niya. Nakakapili ka agad, ikaw na, no? Makakapili ka agad tayo first pick. Ayan. So kung gusto niyo po magpasabay sa amin sa mga darating pang expo, i-message nyo lang po kami kung anong klaseng manok, anong bloodline, at sino po ang breeder. Ayan. Kami pong bahala magkasikaso dyan. Wala ba nagpapasabay sa BBC Game Farm? Yan. So, dadagdagan ko uli. Yung dati, tsaka meron ngayon. Yung dati, wala tayong expo. Ayan. Yan. So, ngayon kasi, mga inaanak, nakakapag-expo na ang Canlas Brothers ng unti-unti, no? Hindi pa naman hindi namin sinasabi na palagi ho kaming sold out. Pero kahit pa paano mga inaanak, meron nang tumatangkilik ng mga manok natin. Then sa kaninong, sabi nga nila, hindi man ma-sold out, masarap pa rin sa feeling na merong bumibili ng isa, dalawa, tatlo. Yan. May mga nagpapapicture, may mga bumabate. Kumbaga achievement na yun. Tama. Kumbaga, hindi naman po perket mag-e-expo ka ngayon, mag-e-expect ka na masosold out ka. Ano yan, kailangan yan, Process yan eh. magpakilala ka muna talaga sa mga tao. Tsaka araw-araw mong galingan sa buhay, di ba? Oo, totoo. Kailangan hindi porket 100% ka ngayong araw or ngayong event, kailangan next 200% ka, di ba? Oo, So every day kailangan meron kang napoproceed. Kumbaga meron kang nagiging achievement araw-araw. No? Yung ayun. Hindi pwedeng ma-stuck ka lang sa kung ano yung ngayon. Tama. So kailangan improve mo pa rin yung sarili mo. Parang ako, nung nakaraan, ang natayo na naming TV, mga nasa 60 na.
Ngayon, mga 70 na. Umulan pa eh. Hindi baling mabagal, importante, gumagapang ka May sa pangarap. progreso. Hindi, tsaka, ito, pinaka-proud ako siyempre, lahat naman tayo nagsimula sa wala. Di ba? Kapag ka natapos na natin yung mga facilities ng farm natin, ang sarap i-drone shot yan eh. Hindi man ganun kalaki. Pero at least alam natin na lahat ng nakatayo sa farm natin, galing sa malinis, Sa pawis. galing sa pawis, at higit sa lahat, hindi sa panloloko. Yan. Tama. So, Tsaka bibihira kasi yung mga customer na nag-check out sa mga manok natin, ano. Pero tayo naman, mahilig naman tayo mag-check-in. Kung yung ibang mayayaman, puro check out kami, puro check in. Yan. Yan. Hindi natin kaya i-check out, eh. Hindi natin kaya sila sabayan, eh. Pero, etong video na to, 2025. So, after mga 2 to 3 years, mga idol, kung napapanood nyo, pa tayo. yan. So, titignan natin kung ano yung magiging progress May kita natin. mo yung comment, 2028 anyone? Ah, then tsaka malay natin, 'di ba? Ang pasabay natin sa Pilipinas lang, 'di ba? Malay natin makapag-Amerika tayo. Oo. 'Di ba? Hindi natin alam yung yung buhay eh. Minsan bibiglain ka na lang sa sitwasyon na, Sabihin, Ninong, andito ka na punta pala. kayo kay Ding Fair, punta kayo kay Larry Romero, kay ganun. Tsaka basta lagi natin tatandaan na minsan, hindi naman talaga natin maiiwasan na maraming naiinggit, maraming basher. What more kapag talagang nag-improve pa tayo, di ba? Oo. Kumbaga yung mga basher na yan, hayaan lang natin yan. Kapag binas tayo, block agad natin. Huwag na natin patulan. Tama. Balang araw yung mga basher na yan, isa yan sa mga sa atin. Dagdag viewers yan. Mm. Kahit binas mo ako ngayon, masaya naman ako kasi napanood mo naman yung video ko. So yan, invite na natin. Yan, invite na natin, no? So, on August 1, Bakal sa Bakal 6. So, 5 stag early bird po yan. And syempre, kailangan po required ang banded, mga idol, no? So, bawal po ang henny at bawal kulayan ng manok at bawal rin lagyan ng red coat yung paa. So, kailangan mga idol, banded po Uulitin ko po, kailangan banded at... Ano yung mga banded ni Yan, Art? so yung mga band, mga inaanak, no, mga kabakal, WPC, Bakbakan, FBEB, no, or FIGBA, Digmaan, BNTV, Salpukan, mga inaanak. So, halos lahat ng mga major leagues dito sa Pilipinas, accepted po yan. So, basta early bird po yan, no? So, kung hindi po kayo sigurado kung accepted po yung band nyo, i-chat nyo lang po kami yung Canlas Brothers or i-chat nyo yung page. Pakita nyo lang kung ano yung wing band na meron kayo. Ipapa-double check po natin yan sa management kung accepted po yan or hindi. Yan. So, don't forget mga inaanak, mahigpit ng screening ng bakal sa bakal. Hindi pwede yung mga tampered na mga wing bands. Hindi po yan tatanggapin pagdating ng screening, hindi yan nileg bandan, no? Siguraduhin ho natin na hindi ho sobra yung edad ng ating mga stags dun sa ilalaban ho natin o isasali natin. Ayan. So, lahat ho tayo mabibigyan ng aircon cockhouse. Ang Canlas Brothers ho, mga kabakal, alas 3 pa lang ng madaling araw, nandyan na ho kami. So, the day before, nandyan na ho kami para dun sa matching. Sinisigurado ho namin na fair ho lahat, no? Lahat ng mga magiging magkakatapat. Siguraduhin ho namin na yung mga magkakalugar, hindi po sila yung dapat magkatapat-tapat. Kasi normally, ang request lang naman sa atin, mga taga Nueva Ecija. Oo, no Sabihin, fight sila lahat. no fight po ako sa lahat ng Nueva Ecija. O ako po, no fight po ako sa mga taga Bicol. Diba? So, yung mga ganon. So, sinisigurado namin na hindi sila magkakalugar at pwede sila maglaban-laban. Tsaka sisiguraduhin natin, Ninong Art, na hindi tayo namimili ng makakalaban. Ayan. 100% po yan. Pwede nyo pong ipa-verify sa Santa Monica na kami po ba ay namimili ng mga kalaban namin. Hindi po. From Bakal sa Bakal 1 to Bakal sa Bakal 5. So, never po kaming dyan. Tsaka wala ho tayong house fight, no, mga kabakal. Yan. Yan ang strict rule ng Canlas Brothers. Di baling konti ang sultada namin basta wala ho kaming house fight. Iniiwasan ho namin, mga kabakal, na may masabi ho sa ating event yung mga sumali. Kasi nakakaya naman na may mga imbitado tayo galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tapos aabutan nila, bakit naman si Ninong ang kalaban? House fight. 'Di ba? So, tapos nanalo, ang laki ng pusta ni Ninong sa kanya. 'Di ba? Tapos ang pusta dun sa kabila, minimum. Tama. Tapos pinapapago mo pa na dapat mapustahan yan para ano. So wala pong ganun, mga kabakal. Yan. Kaya kung mapapansin nyo,
ang score ho namin, lagi kaming kulelat. Never kami nag-champion sa bakal. Kasi Patas. hindi kami namimili ng kalaban, no? So kung sino yung matapat sa amin, yun po talaga, no? Yes. As much as possible, mga kabakal, ang general rule lang namin sa aming magkakapatid, kung yung recruit ko, hindi ko dapat makalaban, pero minsan hindi talaga may iiwasan. Totoo. Halimbawa, may recruit si Billy. Yung recruit ni Billy si Sample, si kung sino man, yun, pwede na yung makalaban ni Kanokma yan. Ganon din yung invite ni Kanokma, pwede na yung makalaban ni Billy. O kasi minsan, yung in-invite mo, siya yung nagno-fight sa'yo di ba? Oo. Tapos makakalaban mo at medyo magtatampo kahit pa O kaya nakakahiya na magkatapat. Yun nga lang, minsan kasi kayo lang, sample, dalawa lang kayo magkatimbang. So, no choice talaga kung hindi kayo na talaga yung magkatapat doon. Tama. Ayan. So, yun. Kanokma, magkano ba yung premyo natin? Siyempre, ang premyo natin, tumataginting na 1 million guaranteed prize. So, ito po, yung 1 million na yan, buo po talaga yan. Breakdown po yan mula sa champion, any 4, any 3, any 2. May anyone pa ba tayo? Anyone? Alam ko meron. Meron. Tapos, syempre, meron din tayong one brand new Yamaha NMAX. Yan. 160. 160. O, paano ba 160? nila makukuha yan, Kanokma? So, ang motorcycle natin, ang mananalo pa na niyan is yung, fastest kill sa lahat ng last fight nila. Yan. So, kung sakaling 4 ang talo mo, tapos pagdating sa panlima, ikaw ang Pinakamabilis. nakakuha ng pinakamabilis na, na oras, ayan, ikaw ang mananalo ng motorcycle. So, ganun katindi yan. Kumbaga, kahit alatin ka man sa 4, at mabilis naman tinapos ng manok mo yung kalaban niya, ikaw ang mag-uwi ng one brand new motorcycle natin. Tsaka, iuwi na talaga yan, Kanokma. On the spot nyo uuwi yan, mga idol. Hindi yan kinabukasan, next week, kasi o-orderin pa. Yung motor, mga kabakal, nandun na po mismo sa event. Nandun na po yung 1 million, nandun na rin po yung trophy. So, on that day, mga idol, i-awarding natin yan. So, Ang buong premyo. yan, kuha yung buong premyo and then yung mga papel. Tapos yung magcha-champion, huwag nyo naman kalimutan yung Canlas Brothers. Naman. Hindi, joke lang mga idol. Sa inyo po yan, mga idol. Deserve nyo po yan. At syempre, sa mga manonood natin, wag po kayong mawawala dahil syempre, mamimigay po ulit ang Battle Cock ng mga products nila na alam kong kailangan nyo po sa inyong pag-aalaga sa pagmamanok. Ayan. So, Pasalamatan na rin natin yung mga sponsor. yan, pasalamatan na. Yeah, syempre, nagpapasalamat ako sa number 1 sponsor ng Kanokma TV, ang Battle Cock Livestock Products na simula bakal sa bakal 1 hanggang ngayon bakal sa bakal 6, nandyan pa rin. Maraming salamat po sa pag-sponsor ng mga trophies, products, limber mattings. Yan, maraming salamat po. Yan, so syempre, thank you Lakas ng Kampiyon, number 1. At syempre sa Hagibis, So, yun lang. Thank you so much po. Ayan, so mag-entry na kayo mga kabakal. Pwede pa. We are still accepting entries all over the Philippines. Ayan, message lang kayo sa Canlas Brothers, kay Kanokma TV, kay Billy Canlas at kay Ninong Art Canlas, pati sa page natin na to, no? Ayan, so i-entertain namin kayo at sisiguraduhin namin na mag-i-enjoy ho kayo. Ayan, so hanggang dito na lang muna mga inaanak, mga kabakal. Hanggang sa susunod na Bakal sa Bakal podcast, magkita-kita ulit tayo. Maraming salamat.